magandang araw sa inyo mga kamamo. Nandito ako sa Steven Auto and Truck and Sales. Siyempre kasama din natin ang owner nito na si Kuya Dindo Fernandez. Yeah, Jarwin. Ayan Kuya, kamusta po? Okay lang. At medyo ano ngayon, maganda ngayon, positive 2, positive 3. Kahapon previously na negative 38, 40. So I'm happy actually. Oo, na medyo umano na po yung panahon. So ayan mga kamamo, nandito tayo para kamustahin natin yung kababayan natin na si Kuya Dindo. Na isa siya sa parang businessman dito sa Saskatoon. So Kuya, tatanong ko lang po is, saan po pala sila sa Pilipinas? Ako, tubong ako, Isabela ako. Pero rooted namin, Ilocos Norte. Okay. Yeah. So, ilang taon na kayo sa Canada, Kuya? 2008 hanggang ngayon. So like 16 years. 16 years. Yeah. So, okay naman Kuya ang buhay natin dito sa Saskatoon so far. So far okay naman, pero sa mga bago, siyempre struggle din 'yan. So medyo challenging ang mag-start off sa Canada. So but overall okay naman. Okay naman. Yun pala Kuya, tatanong ko lang din siyempre. Ako kasi talaga si Kamamo, talagang gusto kong ikutin lahat ng buong Saskatoon. Gusto kong kamustahin lahat ng mga kababayan natin Pilipino. Lalo na yung mga taong may mga business. Kasi gusto kong, ang way ko kasi gusto kong makatulong o maipakita sa mga manonood na yung mga nagiging buhay ng mga Pilipino dito. Para at least kahit paano ma-inspire ba yung mga manonood na hindi pa huli ang lahat. Marami pang, alam mo yung mga chance. Para mabago nila ang kanilang mga buhay. Basta, lagi lang magsikap tsaka magdasal sa Panginoon, di ba Kuya? Yeah. Yeah. Tapos Kuya, tanong ko lang Kuya, bakit sa dami ng sa dami po ng business na pwede nyong itayo or dito sa Canada, bakit po yung dito sa mga sasakyan like pag na mechanic or something, pagbebenta, bakit po napili niyo? Hindi ko rin maintindihan, Jarwin, no? But it's a good question, actually. Sa akin, parang nung dumating ako dito sa Canada, that was way back 2008, I don't know, parang mayroong something burden sa puso ko na from that time, way back 2008, na magtatayo ako ng business. So I don't know how to start it, but along the way, being a professional mechanic in Canada, nagtrabaho ako sa mga dealership. Nagkakaroon ako ng sa sarili ko na every time na sana ako pumunta, parang nagkaroon ako ng addicted sa mga tools, sa mga equipments, na parang gusto kong mag-accumulate. Then for almost 7 years na nagganon, kahit saan ako pumunta, nakukwento ko sa mga kaibigan ko. Punta man ako sa Walmart, pumunta ako sa Canadian Tire, pumunta ako sa Princess Auto, pumunta nga ako sa Superstore, minsan. I don't know, parang hindi ko maintindihan sa sarili ko na bakit ganun ako sa mga tools, no. Then doon na lang ako one of this day, napuno na yung garahe ko. So then doon na mayroong ako naging isang bisita from the Philippines, which is a businessman din, na yun ang nagpush sa akin na bakit hindi ka na mag-start ng business. So yun yung from that moment nag-isip ako na yun doon 2017, dahil kumpleto naman ako ng mga equipments, mga special tools. So I started the business. So doon nagsimula? Yeah, doon nagsimula. Pero natry nyo Kuya sa bahay? Like for example, hindi nga marami kayong meron po bang dumating na senaryo na may kaibigan kayong sa bahay? Oh yeah, I did.
Minsan nga sa mga ano pa nagsa-service ako sa mga bahay-bahay. Oo, I see po. And most of the time na ano naman nila pumupunta sila sa bahay. So doon ako nag-start sa garahe ko. So doon ako nakilala, which na kompleto ako, may mga scanner ako, kompleto ako ng mga tools nga. So madali ko lang na magawa yung mga problema ng mga customer ko. Yan. So ayan kuya, tanongin ko lang kuya sa siyempre tayo, dealership to. Siyempre mga bagong dating dito sa Canada. Siyempre darating kayo sa point na mahihirapan kayo mag-commute. Tsaka hindi rin biro yung pagtataxi, di ba? Yeah. Pagkakab. Napakagastos nun. More like na kung may sarili kayong sasakyan is malaking bagay dahil kung gasolina lang naman pag-uusapan, di hamak na mas mababa yung igagas nyo kaysa doon sa itataxi nyo araw-araw. So kuya, ang tanong ko lang, paano po ba kumuha ng sasakyan dito sa Steven Auto and Truck Sales? Oh yeah. By the way, ang ano namin, ang business namin is just like we don't just contain in one business, no. Meron kaming service center at meron kaming dealership, meron kaming finance, so meron kaming detailing. So yun yung mga ano namin, yung mga services na ino-offer namin. So in terms of buying a vehicle, napakadali lang, no? Ang need lang namin kung mayroon ka ng work, at least 2-piece stove, or even bumili kayo sa mga ibang mga dealers at hinayawang kayo. I think we can make some adjustment for you guys to avail yung yung mga pag-purchase ng mga sasakyan sa Steven Auto. Okay. So kuya, syempre pwede ba kuya ipasyal mo muna ako dun sa mga available natin sasakyan. Baka ako nga lang, nag-ikot ako kanina, parang minamatahan agad ako pero syempre nandito si Kuya Dindo para pa-explore niya sa atin yung shop. So, meron kaming different kind of models. We are not just only carrying one make or models of vehicle. So we have variety of kind of make and different kinds of cars. So we have here, this is the Kia Forte. We have also BMW, ito, X5. Yeah, BMW. Ito, meron din kaming Nissan. May truck kami. And at the same time, dito, kung gusto nila ng 7-seater vehicle for family, meron tayo dito. 7-seater Traverse. At ito, kung gusto niya naman na mahilig kayo sa mga pasyalan, ito. Road style na kuya. Yeah, meron tayong Wrangler, Jeep Wrangler. So ito kaya manual, di ba? Yeah, manual yan. Yeah. And Napakaganda ng presyo yung mga kamama, pero sabi nyo kaya ng mga para sa'yo, pero manual. Yeah. And dito, yung sa GMC Denali natin, ito, sa Cooper, meron tayo. Ito, meron tayong Range Rover. Ito lang yung mga kaya naming ilagay sa loob, but marami pa kami sa labas. Marami kaming mga pagpipilian. So mayroon kaming mga Mitsubishi, may mga Honda kami. So mga from small cars sa mid-size truck, meron din kaming mga SUV. So marami tayong pagpipilian. And this one, if you love Acura, meron din po tayo. Ready lang. So, yeah. Yan. So kaya ano pang hinihintay nyo? Pumasyal na kayo dito sa Steven Auto. Yeah. Tanggalin ko pa pala ang gulong dito. Yeah. So, i-check natin, obserbahan natin yan. Saka, tinignan namin ang history, wala pang battery na palit yan. Gusto ito, boss. Wag muna, mayroon pa kaming interview. Pasikatin natin yung Steven Auto. Para... Ha? Mamaya, ipapakilala ko itong ko, ha? Anong gagawin natin, Brad?
tuloy natin ang ating talakay. Ako, napakasarap mga kamamo. Parang ayoko nang lumabas dun kanina sa ano ni Kuya habang pinapakitaan niya ako ng mga sasakyan. Kasi ako, mahilig din ako sa sasakyan ko. Mas trip po talaga yung mga parang medyo matataas ba? Yung mga rugged ang yung dating. Wrangler. Opo. Maganda. So ayun, kaya tatanong ko lang Kuya, sa dami po ng shop dito sa Saskatoon, bakit po kailangan sa Steven Auto sila kumuha? Well, unang-una, me myself, experience technician ako for at least 3 decades. And at the same time, yung mga mekaniko ko, I hired them from different country, though most of them are Filipinos. Yeah. But their experience is, more than 2 decades. Yeah. So, kumbaga, yung experience-wise, alam na nila yung mga ginagawa nila. Pagka chinek nila yung sasakyan, right on the spot talaga sila. Alam nila kung saan yung problema. So, hindi na tayo gagastos pa ng tatagal. Yung diagnosing time at yung even yung paggawa ay hindi matagal, kundi mapapadali yung mga gawa natin. Even the best thing is the quality. Opo. And one thing more, ang lagi kong sinasabi sa mga tauhan ko yung pagiging honest namin. Ang lagi kong sinasabi sa kanila na hindi man kayo nakikita ng mga customer na yan, sabi ko gano'n, that there's one God na laging nakatingin sa inyo na di gonna judge us through our action. So, diyan tayo i-bless ng God. Sabi ko sa kanila kung paganda yung ano natin. Kasi we love our job. Hindi tayo nanggugulang, hindi tayo nandadaya sa kapwa natin. And lagi kong sinasabi sa kanila na treat our customers' vehicle na parang sa asawa natin, parang sa mga anak natin, ginagamit ng anak natin yung sasakyan na yan. So, I always tell them about that pag may mga meeting kami. So yun, ang meron kaming yung SOP namin, yung maibigay yung the best na service sa mga client namin. And at the same time, yung yung warranty namin ng system namin. Pag may mga problema after hindi naman natin that's inevitable na hindi natin maiwasan talaga na mayroon talaga. Nobody's perfect. But the good thing is, if you have any problem pag galing dito, we are open na magbigay ng time para ma-resolve yung problema. At the same time, yung warranty sa parts sa labor, minsan talaga hindi kami nagpapabayan. At the same time, dito kasi pag yung prices namin is really reasonable, mababa siya, at minsan may mga pinapagawa kayo na ipinapaliwanag namin na hindi na namin i-charge, mga ganon. So, our main aim goal ng business na is not about money, kundi yung service. Yung lagi kong sinasabi sa mga tao ko na ibigay natin yung best natin. Sabi ko ganon. So, hayaan na natin ng God ang magbalik sa atin as long as we do our part. Being a mechanic, being a workers sa mga trabaho natin. Be honest, sabi ko sa kanila. But yun yung namin. Kaya siguro nagpa-flourish kami though na for almost 8 years, magna 9 years na andito Steven Auto, lalong tumatatag. But of course, hindi dahil sa lakas namin, hindi sa talino namin, but I acknowledge the leadership of God sa business na to. Lagi kong sinasabi na ito'y nilid ako ng God sa business na to. And through our guidelines, yung pinipilit namin. But we're not perfect, but pinipilit namin na yung kung ano po yung gusto ng God sa the way we run the business, yun po yung ginagawa namin. Yun lang po. Kaya honestly Kuya, nung binanggit mo yung salita na wala kang tinatago, parang kasi ako na-experience ko rin na nagpapayas ako ng sasakyan. So may mga times kasi Kuya talaga na pinayos mo siya, alam mo yung parang sa tingin mo is yung buong tiwala mo binigay mo, tapos bandang huli, parang nasayang lang. So Kuya, habang sinasabi mo yung Kuya, parang pumitik sa sentido ko, sabi ko, talagang, kumbaga, i-bless ka talaga ng Panginoon kung talagang totoo. At saka yung business kasi ko, hindi naman one-time business yan. Yeah. Continuous yan Yeah. So kung nagpakita ka talaga ng maayos at magandang serbisyo, babalik at babalik yan. Yeah, that's Jerwin, to be honest with you, again, hindi
yung business na is not all about money. Yeah. Again, I will it's service. Yung paano kami makatulong sa community natin. Yan yung number one na goal natin. Then bahala na ang God. You know, i-bless kami. You know, but you know, we're just doing our because I'm only a steward, you know, sa business na to. I don't really acknowledge it na through my wisdom, through my skills na tayo to. No. I always tell to my wife and even to my kids na this is not about me. This is all about God. Kasi, you know, lahat naman ng bagay, I believe na sa Kanya nang galing yan eh. Whether we like it or not, gusto ko mag-business pero ayaw niya. Well, hindi ako magtatagal, magsasara ito. But then, God allows this one. So, I just make it sure na yung namin, yung how we gonna deal for every work that we have, you know, yung in accordance sa sa will niya. Yun lang po siguro yung namin, dala-dala namin dito sa Stephen Oro. We are not perfect, but we are try to be responsible sa lahat po ng aming mga client or even honest sa aming mga ginagawa sa aming mga client. Yun lang po siguro ang po. I-invite na tayo ni Kuya. So, paki-invite po kayo yung mga manonood natin sa... So, Kamamaw, lahat po na nakikinig at panood po ng ng vlog na ito. Kung may mga needs po kayo in terms of sa mga sasakyan, kung nais nyo pong bumili ng sasakyan, makakatulong po kami. At kung may mga problema po yung mga sasakyan po nyo, nandito po kami. At we are one-stop shop po. Ano man po yung mga problema po nyo, let us know at matutulungan namin po kayo. We are accredited by the SGI. So I have a good experience tech at honest tech. And also at the same time, yung price po namin is very reasonable. At meron kaming mga finance na kung sakali po na wala po kayong budget, meron po kaming may mga system po kami na pwede nyo pong bayaran po yan terms. 3 months, 6 months, or 1 year. So, yun po yun. At kung kayo po ay nagkakaroon po ng struggle po sa mga pagpapagawa or even yung pagkakaroon po ng mga sasakyan po nyo, visitas po. Kausapin nyo po kami, i-contact nyo po kami. Lalo po ako, nandito lang po ako sa loob ng office. At sige, pag-usapan po natin, madali lang po akong kausap. Yan. Kuya, paki-ano na lang din yung address tsaka yung phone. Ang address po namin ay nandito po kami sa along 51st, 811 51st Street East, Saskatoon, Saskatchewan. Thank you. Ano yung telephone number, Kuya, pala? Telephone number 306-955-7979. At thank you, Jerwin, sa time. Salamat at nagkausap din tayo. Pinapanood ko actually yung mga vlog mo. I'm really happy sa sa success ng vlog mo. At thank you for your life. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon kay Kuya na nung nag-message, siya actually inad niya ako sa Facebook, tapos ginrab ko na agad, tapos minessage ko siya, sabi ko, Kuya, pwede ko ba kayo mag-vlog? Kaya I'm very thankful, tsaka blessed ako sa Panginoon na si God na mismo rin bilang ako, si God na rin mismo yung nagbibigay sa ito, interviewin mo to, ito yung parang alam mo yun, parang binibigyan niya ako ng sign kung sino yung mga dapat kong i-vlog. So ako naman, di naman ako namimili ng binablog ko as long as Filipino, as long na makakatulong ako na andito si Kamamaw para sa inyo. So maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga Kamamaw. Thank you po, Kuya. Jerwin, thank you.